Sa aming mga ulat ngayong gabi, Ang mga estudyanteng patuloy na nasasabak sa kalakalan ng laman. May pumasok na isa, magdadagdag daw siya ng 500. Hanggang sa pangatlo, pang-apat, pang-lima, ganun yung alibay nila na magdadagdag ng 500. Para akong baboy. Para akong baboy na pinagtripan. at ang reklamong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Tutukan ng mas malawak na paglalantad ng mga issue at balita dito sa Reporter's Notebook. Aklat na kung tawagin ay Blue Book. Naglalaman ng mga estudyanteng nasablak sa bentahan ng laman. Ano ang ginagawa ng mga otoridad para sila'y mabantayan? Bukal ng karunungan kung ituring ang mga libro. Pero may kakaibang libro kaming natuklasan. Hindi mga aralin ang laman, kundi larawan ng mga estudyanteng napilitang pasukin ang mundo ng prostitusyon. Libro kung tawagin nila ay Blue Book. Yung Blue Book na to, dito po pumipili yung mga nagiging guest ng mga bata. Bali, nagiging guest na namin lahat hanggang makakuha po kami lahat. Pero malaman po ng kliyente kung nag-aaral yung mga estudyante, mga bata, kung malilinis at kung walang bisyo. 16 na taong gulang lang daw si Lee. Hindi niya tunay na pangalan ng pasukin ng kakaibang sideline. Sa mga mall katulad nito, madalas tumambay si Lee para may maipantustos daw siya sa kanyang tuition. Minsan nakawalan po. Minsan sisitstang kami. Minsan sila mismo po lalapit. Iba-iba naman po kasi marami pong mga kliyente na tingin lang, mabayo ko, atik na yun. Lakad na kami. Nung nagkapera ako, bigyan ako ng pera ng bakla, inanuhan ko na, tinuloy-tuloy ko na para dagdag din sa pagpapatuloy lang din ng pag-aaral. Bukod sa pagbebenta ng panandaliang aliw, si Lee na rin daw ang tumatayong kuya o bugaw ng kanyang mga kasama. Inamin niya sa amin na ang paggamit ng Blue Book ang kakaiba niyang diskarte para makakuha ng kliyente. Mas bata, mas mahal, malaking halaga. Yun ang pinupuntan ng mga kalalakihan sa taas. 6 daw silang may hawak ng Blue Book. 1998 pa lang daw ay uso na ang patagong kalakarang ito. Kung minsan, mga estudyante pa raw ang lumalapit sa kanila para magpalagay ng picture rito, mapalalaki o babae. May mga high school at college student na nakapaskil ang larawan. At dahil sa makabagong teknolohiya, madali na ring makakuha ng mga larawan mula sa mga networking sites. Yung mga may hawak na Blue Book na iba, mabibigat na buko naman. Iba, as batang-bata pa, binubuko nila. 12 anyos, isang 10 taon nga lang. Naka-encounter na po ako dyan. As in, 11 anyos na binugaw, pinavirginan sa halagang 500. Sinundan namin si Lee sa mall kung saan siya tumatambay. Isang lalaki ang manghiram ng Blue Book. Bali, pupuntahan lang po nila, titext nila yung sinong nakita nila sa Blue Book. Minsan po ang ibang babae sa taas, nagpa-abide ng halagang 400, 500. Pero pag yung mga bata ho na kababayan ng lumalakad, nagpa-abide sila ng 2,000, 3,000, hanggang 5,000. Actually, hindi na ako nakakaroon ng hati sa kanila. Isa si May, hindi niya tunay na pangalan sa mga babaeng naging laman ng Blue Book. 19 na taong gulang siya ngayon at nasa unang taon pa lang sa kolehiyo. Paano nalagay yung picture mo dun sa Blue Book kung tawagin? Dati hindi nga nila ako ng picture, pero hindi ko alam kung saan dalagay yun eh. Hindi ko alam talaga kung saan. Bigla na lang magte-text sa akin kung magkano yung gimmick. Gimmick ang nakagawian nilang tawag sa pagbebenta ng panandaliang aliw. Bagamat wala rin siyang alam noong una, napilitan daw siyang pasukin ng iligal na kalakaran. Habang papalapit daw kasi ang pagtatapos ng school year, mas madugo na rin ang mga bayarin. Gaano ba kalaki yung tuition fee na kailangan mong bayaran para makatapos? Tuition ko ngayon, 27,000. Yung mami ko, tinutulungan din niya ako. Pero hindi ganun kalaki yung binibigay niya sa akin. Sa
Alok daw na mula sa 1,000 hanggang 5,000 piso kada transaksyon. Naengganyo si May na ito ang ipantustos sa kanyang pag-aaral. Isang kalakarang minsang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Parang desperado na ako kasi nung tinext nila ako, sabi nila 1,000. Isa lang daw siya. Sabi ko, dyan na lang tayo sa malapit. Yung sabi sa akin, 1,000 lang daw yung pera nila. Kaya kung mag-check-in, nababawasan daw. Kaya sumama na ako doon sa bahay. Habang nasa bahay ng customer si May, laking gulat daw niya nang may 5 pang lalaking dumating. Halimhinan daw siyang ginahasa ng mga salarin. Sabi pa sa akin ng lalaki, huwag daw ko mag-alala kasi yung mga yun, nag-iinuman lang. Pagdating dun sa taas, sa kwarto, tapos na kami, may pumasok na isa. Sabi niya magdadagdag daw siya ng 500. Hanggang sa pangatlo, pang-apat, pang-5, ganun yung alibay nila na magdadagdag ng 500. Para akong baboy. Para akong baboy na pinagtripan. Ang masaklap, tinakasan pa raw siya ng 6 na lalaki. Walang natanggap si May ni isang kusing mula sa mapait na karanasan. Makikita mo bang gagawin mo to nung matagal pang panahon? Hanggang kailan mo to gagawin? Pag hininto ko siya, wala, stop na rin ako. Stop na rin yung studies ko, kaya hindi ko talaga kayang. Kahit minsan pagod na pagod ako, tapos kakailangan ko pera. Kahit sawa na rin kasi ako sa gimmick eh. Ayaw ko na rin na ihiga ka doon, tapos ganun. Eh, wala naman akong choice. Dalawa lang sina May at Lee sa tinatayang 3 hanggang 500,000 commercial sex workers sa Pilipinas. 75 hanggang 100,000 rito, menor de edad. Hirap ang kanilang pamilya na itaguyod sila at makatapos ng kanilang pag-aaral. Kaya madalas din, itong phenomenon ng pagpuprostitute ay nangyayari tuwing magkakaroon ng examination o magkakaroon ng bayaran sa tuition fee kapag kasimula ng semestre. Paramihin pa yung scholarship sa kolehiyo o kaya sa vocational para nang sa ganon ang ating mga kabataan ngayon, which is pinakamalaking bahagi ng ating populasyon, ay magkaroon ng productive and fruitful engagement nang hindi sila mapunta dito sa mga maling pamamaraan ng paghahanap buhay. Pero ayon sa Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific o CATWAP, hindi raw palaging kahirapan ang dapat sisihin sa patuloy na pagdami ng mga estudyanteng napipilitang pasukin ang mundo ng prostitusyon. Isang mahalagang tingnan kung bakit ito tumatagal ay dahil doon sa mga maling solusyon din ng mga pamahalaan. Ang nangyayari kasi, ang patuloy na pinarurusahan ay yung biktima na. Yung mga babae na nalagay sa prostitution, sila pa rin ang hinuhuli, sila ang may stigma ng lipunan, sila ang tinitingnang madumi, mababa na mga tao. Pero yung mga nagbebenta sa kanila, yung nagbubugaw sa kanila, at kahit itong mga bumibili sa kanila, ay walang kaparusahan. Sa revised penal code, ang mga commercial sex workers ang nilalayong maparusahan. Ito ang gustong baguhin ng CATWAP. Isa sila sa mga nagtulak ng anti-prostitution bill. Naglalayo nitong maparusahan ang mga tumatayong pimp o bugaw, maging ang mga customer sa iligal na kalakaran. Pero matapos ang 9 na taon, nakabinbin pa rin ito sa Kongreso hanggang ngayon. Habang nakalutang pa rin ang batas kontra prostitusyon, tila pabata naman ang pabata ang mga nabibiktima nito. Tulad na lang ng 14 na taong gulang na dalagitang itatago natin sa pangalang Raysen. 3rd year high school siya ngayon sa isang pampublikong paaralan. Bukod sa kahirapan, pangungulila sa magulang ang itinuturing niyang ugat kung bakit maaga siyang napasok sa gawaing ito. 1 month pa lang po ako, namatay na po yung nanay ko. Tapos, natang 14 years old po ako, nag-asawa po papa ko ng bago. Hindi naman po kami magkasundo ng stepmother ko. Pinipilit ko pong hanapin ng nanay ko. Ang sabi po nila sa akin, patay na po. Pero wala silang may pakitang puntod. Isang kaibigan daw ni Raysen ang kumumbinsi sa kanyang gumimik o magbenta ng panandaliang aliw. Bagamat ayaw niya raw noong una, nalaman na lang niyang nakadikit na pala sa blue book ang kanyang larawan.
Akala ko naman po, hindi po na ipapapalit yung picture ko doon. Eh sabi po nung may kukuhanin lang siya. Pinaprint na po yung picture ko. Tapos po, dinikit po nila sa blue book. Nasulat na ako nung sa pinitan. Bigla pong meron tumatawag sa akin. Dahil sa 2 hanggang 5,000 pisong kinikita ni Raysen kada customer, naengganyo na rin siyang ituloy ang pagdinig. At sa kanyang murang edad na 14, nabuntis si Raysen. Pero hindi ito kinaya ng kanyang murang katawan. Bigla na lang po kasi akong dinugo nun. Kasi po, ang sabi po kasi sa akin nung nagpo-check up ako, mababa daw po matres ko. Ayon pa sa CATWAP, maililigtas daw sana sa bitag ng prostitusyon ang mga katulad ni Raysen kung sapat ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis sa ganitong kalakaran. As of now, wala po kaming natatanggap na tungkol sa issue po na yan sa Blue Book about prostitution. Kung ang informasyon ay nakarating po sa amin at may nagreklamo, yun po lang yung time na magre-responde kami. Ang masaklap, imbes na protektahan daw ang mga biktima, sinasamantala pa umano ng ilang mga pulis ang kasalukuyang batas kontra prostitusyon. Huli sila sa taas ng mall. Sabihin, bagaan siya pero patusin, palit ulo lang. Pag babaeng nahuli nila, gusto nila lang galawin, palimasahan. Pag nalaman po namin yun, iinformahan lang po kami kung sino yung pulis na gumagawa nun at nang sa ganun ay mapaimbestigahan po natin at magkaroon ng tamang kaparusahan. Magandang kinabukasan ang pangako ng puspusang pag-aaral. Pero kung mismong mga estudyante na ang naisasalang sa prostitusyon, tila nagiging malabo na ang bukas sa umpisa pa lang. Habang nagsusunog ng kilay ang mga mag-aaral na gustong makapagtapos, hindi rin dapat natutulog ang pamahalaan sa pagbabantay sa kanilang kapakanan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.